Payag si Senate President Tito Soto na ilipat na sa kustodiya ng Department of Justice si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Para naman daw, mabawasan ang mga nakapiit sa tinawag niyang Senate Airbnb. Narito ang ating politiko update. Gagawa na ng mga kinakailangang komunikasyon ang Department of Justice sa Senado para mailipat sa Witness Protection Program si Engineer Henry Alcantara. Kasunod ng desisyon ng DOJ na tanggapin siya bilang isa sa mga state witness sa flood control scandal. Kasalukuyan pang nakapiit sa Senate Detention Facility si Alcantara matapos ma-cite in contempt. We'll be asking for, especially for those who are under the custody of the Senate Blue Ribbon Committee, that we take custody of them so that they can be placed under the protective custody of the Witness Protection Program. Bagay na welcome development para kay SP Soto dahil kailangan na niyang mabawasan ang mga nakapiit sa tinawag niyang Senate Airbnb. Chairman is already agreeing, I don't think anyone else would If object to. the chair of the Senate Blue Ribbon Committee so desires, sir, then we will take the necessary or appropriate action to take him into our custody. Sige, baka mabawasan na namin yung laman doon sa baba dahil baka may mga ipapasok kami bago Meron nga, Mr. President. Especially those who do not respond to the subpoena that the Senate has brought out. So, Muli namang inungkat ni Senador Rodante Marcoleta ang proseso ng DOJ sa pagtanggap ng state witness. Dahilan kaya naging mainit ang sagutan nila ni Prosecutor General Richard Fadulion na nagsabing matagal nang naipaliwanag sa senador ang proseso. Yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun Huwag mong kukunin yun Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. Pero hindi pa dyan nagtapos ang usapan dahil muling pinula ni Marcoleta ang pahayag ni Engineer Roberto Bernardo na kailangan niyang ipaalam sa DOJ kapag siya ay sasagot sa mga tanong sa pagdinig dahil nasa ilalim na siya ng WPP. Medyo magulo yun, Mr. Chair, kasi... Medyo magulo nga rin, pero yun ang kanilang... Bakit kinakailangan nyo siyang padalan dito pagkatapos marirestrict din pala? It is not because we want to restrict his testimony, but there is a law. The law itself provides... So it is the law yes, that says so? Yes, and it provides for penal sanctions. Okay. Mr. Chair, kasi yung interpretation niya ang palaging mali Nang matapos ang pagdinig kanina, nilapitan naman ni Marcoleta si Fadulion para makipagkamay. Ayon kay Fadulion, sa lalong madaling panahon ay aasikasuhin na nila ang paglilipat kay Alcantara sa WPP. Aayusin lang kanya kung saang safe house nila ilalagay si Alcantara. Kasi we have to prepare also where he will be brought, diba? So the request will be made very, very soon so that we can bring him, have our WPP secure him and bring him to saan siyang area itatago.